Hello, 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 hello. Magandang umaga mga kamima. Ngayon naman ang araw ng Miyerkules. Kahapon, ibinahagi ko sa inyo yung isa kong sikreto kung bakit nagtagumpaya pa rin ako despite of those challenges in my life. At hito ako ngayon, nakatayo pa rin at hindi nakadapa. Okay. Sabi ko sa iyo kahapon, isa sa sekreto ko ay believe in yourself. Yes, believe in yourself. Ngayon naman, ang pangalawa ay be strong. Kailangan ikaw ay malakas. Okay? So, to face the challenges, the different challenges in life, you should be strong. You must be strong. Una, paano nga ba? Pag tinatanong niyo ako, paano nga ba? Una, you should cultivate a positive mindset. Ano ba may cultivate positive mindset? Ganito po yun eh. Halimbawa, wala kang pera. Tapos, syempre, hindi mo sasabihin na wala kang pera. Sabihin mo lang short ka, 'di ba? Dapat positive ka pa rin. At kapag halimbawa naman ay meron kang, sabihin natin, problema talaga, sobrang napakatinding problema na talagang gusto mo na lang umiyak na talaga, i-divert mo yung sarili mo doon. Sabihin mo na lang na sa sarili mo na kaya mo. Kaya mo. Kasi kapag hindi mo sasabihin sa sarili mo, hindi mo kaya, hihina ka at manghihina ka yan. Kailangan, you will find way kung paano mo sabihin natin, mailalabas. Hindi yung sabihin na ikikwento mo na lang sa iba lahat ng mga hindi mo dapat gagawin yon. Unang-una, syempre, mag-pray ka. Nagbigyan ka ng kaliwanagan. Okay? Natutulungan ka ni God. At maging positive ka. Diba? So, pangalawa ay embrace the adversity. Yakapin mo yon. Hindi yung sabihin mo, magsisisi ka, bakit nagkaganito, bakit na ganyan. Kung puro ka sisi, kung puro ka ganyan, puro nega-nega ka, walang mangyayari. Tapos iisipin mo na lang, hindi na lang ako lalabas, dito na lang ako, hindi na lang ako kakain, hindi na ako makipag-usap ng ibang tao. Hindi. Mali yun. Kailangan, ang gagawin mo ay yakapin mo yung katotohanan kung anong meron ka ngayon. Tandaan mo, kung anong meron ka ngayon ay dahil lang din yun sa'yo. Kasi, kung hindi mo ginawa yun, kung hindi mo yung ginawa yun, hindi yung mangyayari. Kasi nga, di ba, may kasabihan na, kapag may ginawa ka, dapat pag-isipan mo yon. Choice mo yon. Kung anong yung nangyayari sa'yo, choice mo yon eh. Pangatlo, practice self-compassion. Ano nga ba yon? Syempre, kapag nasa low ka na, may problema ka na, treat yourself. Kahit nasabihin naman natin na, down ka na, purihin mo pa rin sarili mo, di ba? Humarap ka sa salamin. Kahit nakausapin mo sarili mo sa salamin, at least yung salamin hindi nagsasalita, di ba? Lahat ng mga sinasabi mo dun sa salamin, hindi yun ikukwento sa iba. O, di ba? Wala ka nang pakialam doon. Kung may nakakita sa'yo, siya nagsasalita mag-isa, pakialam nila, di ba? Okay, at least i-release mo yun doon. Okay? Pangalawa, understanding. You should understand yourself. Ikaw mismo ang iintindi sa sarili mo. Wag mo nang hintayin na yung iba iintindi sa'yo. Kasi tandaan mo ito. Kahit sabihin natin na merong nakikinig sa'yo, araw-araw nakikinig sa'yo, kung halos isang buwan ka na, palaging ganun yung litanya mo, syempre, hindi na yun totoong makikinig sa'yo. Mabuburyo na yun sa'yo. O, diba? Hindi na yun kasi sasabihin sa sarili ng paulit-ulit lang naman makukulitan na yun sa'yo. No? Paulit-ulit na lang kasi para ka ng sirang plaka. Okay. So, pangatlo, acceptance. Yun yung sinasabi ko sa'yo, you should accept yourself. Ganun yun, pinili mo yan. Gampanan mo yan. Panindingan mo yan. Acceptance. Kasi kapag wala kang acceptance, hindi mo ina-accept yung sarili mo, talaga mababaliw ka nun. Mababaliw ka, lalo na kapag araw-araw, ganun na lang nangyayari sa buhay mo. Diba? Isipin mo, kapag nandun yung acceptance, nandun yung problema mo, hayaan mo yung problema. Hindi ko yun na problema, hayaan mo na lang yun. Diyos ko po. Kasi sa araw-araw,
palagi may problema dumadating sa atin. Depende na lang yun kung paano mo yun i-handle. Yun ang natutunan ko. Kasi, syempre, una, ganun pa rin, mag-i-emote ka. Pero, pag pangalawa, pangatlo, apat, parehas na lang yan. Ganun at ganun na lang din. Syempre, mauumay ka na sa mga problema na yon. O, diba? At, isa pa, build resilience. Pagbuo ng katatagan. Mga kamima ko, buuin mo yung sarili mo, ikaw mismo bubuo ng katatagan mo. Diba? Kagaya nun, ilang beses akong ini-insulto. Harapan yun, my God, harapan yun. Alam mo ba, kahit na ganun, buti na lang, iniingatan ko yung lisensya ko. Pero alam mo ba, buti ka na ako makakasabunot ng tao. Pero alam mo, ang ginagawa ko, nakikinig lang ako kasi nga, diba, kapag papatulan ko yun, masigit pa ako doon. At alam na alam ko na kung sino yung nagpakumbaba ay itataas ng Panginoon. Kaya thankful ako kasi nga andyan si God palagi. Alam mo ba, sa ginagawa nun, to the max na, to the higher level na talaga yung pag-iinsulto sa akin. At pati yung anak ko talaga harap-harapan nilalait. My God! Alam mo sa sarili ko, nasasaktan ko yung sarili ko kasi sa halip na sa kanya ko i-release yun, pinipigilan ko yung sarili ko kasi bakit iniisip ko paano ang family ko. Matatawa yun. Kung ano mangyayari sa akin, matatawa yun yung mga taong yun, di ba? Yung mga taong yun na walang iniisip kundi yung mga mabubwisit ang buhay ng ibang tao kasi yun yung rule nila sa buhay nila eh. Iisipin mo, mga kamima, binigay yan ng Panginoon sa'yo dahil kaya mo. Oo. Di ba after ng mga nangyayari sa akin, kung sino may mga nakakilala sa akin, syempre may mga nakakilala sa akin, di ba? Alam nyo yon, di ba? At isang araw na lang yun, habang nakaharap ako sa salamin, naisip ko, bakit ba ako manatili sa ganito? O di ba? Gumising ako. Inayos ko yung sarili ko. Di ba? Kasi iniisip ko, na kapag manatili lang akong ganun, happy sila, nakikita nilang ganun ako. Ganun kasi ang buhay ng mabwisit na tao ng ganun. Diba? Pero kapag makikita nila na ikaw ay hindi naapektuhan, yun ang maganda. Kasi nga, mas lalong mangingit-ngit sila doon. Okay? So, hindi sila maging masaya doon. Binubwisit mo sila lalo. Ganon yun, mga kanima ko. Kaya, ito, pangalawa, huwag niyong kalimutan yan. Be strong. Be strong. Kahit ano mang sabihin nila, be strong. Ikaw yan eh. Ikaw ang direktor ng buhay mo. Ikaw ang driver ng buhay mo. At kapag natakumpayan mo yan, sabi ko sa inyo, magiging masaya ka. At tatawanan mo na lang yung mga nangyayari sa'yo. Kasi nga, bakit natakampo yan ngayon? Again, mga kamima, be strong! Tumawa ka lang.